Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 182. Lumang Tipan, 2 Kings 3, 2 Kings 4:1-37. Ngayon sa ika-18 taon na paghahari ni Haring Jehoshaphat hari ng Juda, si Joram anak ni Ahab ay nagsimulang maghari sa buong Israel sa Samaria. Naghari siya ng 12 taon. Gumawa siya ng kasamaan sa paningin ni Yahweh, pero hindi gaya ng kanyang ama at ina, dahil tinanggal niya ang sagradong posting bato ni Baal na ginawa ng kanyang ama. Gayunpaman, sumunod siya sa mga kasalanan ni Jeroboam anak ni Nebat, na nagsanhi sa Israel na magkasala, hindi siya lumayo sa kanila. Ngayon, nagparami ng tupa si Mesa hari ng Moab. Kailangan niyang magbigay sa hari ng Israel ng 100,000 kordero at 100,000 nanograms balahibo ng tupa. Pero pagkatapos mamatay ni Haring Ahab, nagrebelde ang hari ng Moab laban sa hari ng Israel. Kaya sa oras na iyon, iniwan si Haring Joram ang Samaria para tipunin ang mga Israelita para sa digmaan. Nagpadala siya ng mensahe kay Jehoshaphat hari ng Juda, nagsasabing, nagrebelde ang hari ng Moab laban sa akin. Sasamahan mo ba ako sa labanan sa Moab? Sumagot si Jehoshaphat, pupunta ako. Ikaw at ako ay iisa, ang aking bayan ay iyong bayan, ang aking mga kabayo ay iyong mga kabayo. Pagkatapos kanyang sinabi, saang daanan tayo lulusob, sumagot si Jehoshaphat, sa daanan sa disyerto ng Edom. Kaya ang mga hari ng Israel, Juda, at Edom ay naglakad ng halos paykat ng 7 araw. Walang tubig ang matagpuan para sa mga hukbo, ni para sa mga kabayo o ibang mga hayop. Kaya sinabi ng hari ng Israel, ano ito? Tinawag ba ni Yahweh ang 3 hari ng magkakasama para talunin ng Moab? Pero sinabi ni Jehoshaphat, wala ba ritong propeta ni Yahweh, para makapagsangguni tayo kay Yahweh sa pamamagitan niya? Isa sa mga alipin ng hari ng Israel ang sumagot at sinabi, nandito si Eliseo anak ni Shaphat, ang nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias. Sinabi ni Jehoshaphat, nasa sa kanya ang salita ni Yahweh. Kaya pinuntahan siya ni Jehoshaphat hari ng Israel, at ng hari ng Edom. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, ano ang kinalaman ko sa iyo? Pumunta ka sa mga propeta ng iyong ama at ina. Kaya sinabi ng hari ng Israel sa kanya, hindi, dahil tinawag kaming 3 hari ni Yahweh, para matalo kami ng Moab. Sumagot si Eliseo, hanggang nabubuhay si Yahweh ng mga hukbo, na siyang aking panyanalagan, kung hindi ko lang totoong ginagalang ang presensya ni Jehoshaphat hari ng Juda, ni hindi kita papansinin, o titingnan. Pero magdala kayo ngayon ng isang manunugtog. At nang tapos na ang pagtugtog ng manunugtog ng alpa, lumapit ang kamay ni Yahweh kay Eliseo. Sinabi ito ni Yahweh, gawan ninyo ang tuyong ilog na ito ng maraming kanal. Dahil sinabi ito ni Yahweh, hindi kayo makakakita ng hangin, ni makakakita ng ulan, pero mapupuno ng tubig ang ilog na ito, at iinom kayo, ikaw at inyong mga baka at lahat ng inyong mga alagang hayop. Madaling bagay lamang ito sa paningin ni Yahweh. Bibigyan niya din kayo ng tagumpay laban sa mga Moabita. Lulusob kayo sa bawat matitibay na lungsod at magagandang lungsod, puputulan ang bawat magagandang puno, ihihinto ang lahat ng tubig na bukal, at sisirain ang bawat magagandang bahagi ng lupain sa pamamagitan ng bato. Kaya kinaumagahan, nang halos oras na ng paghahandog ng alay, dumating ang tubig sa direksyon ng Edom, na puno ang bansa ng tubig. Nang narinig ng lahat ng Moabita na dumating ang mga hari para lumaban sa kanila, tinipon nila ang kanilang mga sarili, lahat ng may kakayahan na magsuot ng baluti, at tumayo sila sa hangganan. Gumising sila ng maaga at sumalamin ang araw sa tubig. Nang nakita ito ng mga Moabita, ang tubig sa kanilang banda, mukhang kasing pula ng dugo. Sumigaw sila, dugo ito. Tiyak na nawasak na ang mga hari, at pinatay nila ang isa't isa. Kaya ngayon, Moab, nakawan na natin sila. Nang dumating sila sa kampo ng Israel, binigla sila ng mga Israelita at nilusob ang mga Moabita, na tumakas mula sa kanila. Hinabol ng mga hukbo ng Israel ang mga Moabite sa kabilang lupain at pinatay sila.
Winasak ng Israel ang mga lungsod, at sa bawat magagandang bahagi ng lupain, naghahagis ang bawat tao ng bato at napuno ng bato ang mayabong na mga sakahan. Pinahinto nila ang lahat ng bukal ng tubig at pinutol ang lahat ng magagandang puno, maliban lamang sa Kir Hazaret, kung saan iniwan nila ang mga bato sa lugar. Pero inatake ito ng mga sundalong may tirador. Nang nakita ni Haring Mesa ng Moab na natalo na sila sa laban, sinama niya ang 700 na mga lalaking gumagamit ng espada para lusubin ang hari ng Edom, pero nabigo sila. Pagkatapos, sinama niya ang kanyang panganay, na maghahari sana pagkatapos niya, hinandog niya ito bilang susunuging alay sa pader. Kaya nagkaroon ng labis na galit laban sa Israel, at iniwan ng hukbo ng Israelita si Haring Mesa at bumalik sa kanilang sariling lupain. Ngayon, nagpuntang umiiyak ang isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta kay Eliseo, sinabing, "Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na, at alam mo na may takot ang iyong lingkod kay Yahweh. Ngayon pumunta ang nagpapautang para kunin ang aking 2 anak para maging mga alipin niya." Kaya sinabi ni Eliseo sa kanya, "Ano ang magagawa ko para sa iyo?" Sinabi niya, "Ang iyong lingkod ay walang kahit ano sa bahay, maliban sa palayok ng langis." Pagkatapos, sinabi ni Eliseo, "Umalis ka para manghiram ng mga tapayan na walang laman sa iyong mga kapitbahay. Manghiram ka ng marami hanggat maaari. Pagkatapos kailangan mo pumunta sa loob ng bahay mo at isara ang pinto sa likod mo at ng iyong mga anak, at ibuhos ang langis sa mga tapayan na iyon, itabi mo ang mga tapayan na napuno." Kaya iniwan niya si Eliseo at sinara ang pinto sa likod niya at kanyang mga anak. Nagdala sila ng mga tapayan para sa kanya, at pinuno ang mga ito ng langis. Nang napuno na ang mga lagayan, sabi niya sa kanyang mga anak, "Magdala pa kayo ng isa pang tapayan." Pero ang sabi ng anak niya sa kanya, "Wala ng mga tapayan." Pagkatapos, huminto na sa pagdaloy ng langis. Pagkatapos, bumalik siya at sinabi sa lingkod ng Diyos. Sabi niya, "Pumunta ka roon, ibenta mo ang langis, bayaran mo ang iyong utang, at mamuhay kasama ng iyong mga anak sa mga natira." Isang araw, naglakad si Eliseo sa Sunem kung saan nakatira ang isang mahalagang babae, pinilit niyang kumain sila ng magkasama. Kaya sa madalas na pagdaan ni Eliseo, siya ay humihinto para kumain doon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Tingnan mo, nalaman ko na ang lalaking ito na laging dumadaan dito ay lingkod ng Diyos. Gumawa tayo ng maliit na silid sa bubungan para kay Eliseo, at maglagay tayo ng higaan, upuan, at lampara. Pagkatapos, kapag pumunta siya sa atin, mananatili na siya roon." Kaya nang dumating ang araw na bumalik si Eliseo para huminto roon, nanatili siya sa silid at nagpahinga roon. Sinabi ni Eliseo sa kanyang lingkod na si Gehazi, "Tawagin mo ang Sunamita." Nang tinawag niya ito, tumayo ang babae sa harap niya. Sinabi ni Eliseo sa lingkod, "Sabihin mo sa babae na, hinawa mo ang lahat ng abalang ito para alagaan kami. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Gusto mo bang kausapin namin ang hari para sa iyo o sa pinuno ng hukbo?" Sumagot siya, "Namuhay ako kasama ang aking sariling bayan." Kaya sinabi ni Eliseo, "Ano pala ang maaari nating gawin para sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Tunay nga, wala siyang anak, at matanda na ang kanyang asawa." Kaya sumagot si Eliseo, "Tawagin mo siya." Nang siya ay tinawag niya, tumayo siya sa pintuan. Sinabi ni Eliseo, "Sa parehong oras ng taong ito, pagkatapos ng 1 taon, makakahawak ka ng isang anak." Sinabi niya, "Hindi, aking Panginoon at lingkod ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong alipin." Pero nagdalang tao ang babae at nanganak ng isang lalaki sa parehong panahon ng sumunod na taon, tulad ng sinabi ni Eliseo sa kanya. Nang lumaki na ang bata, pumunta siya sa kanyang ama, nakasama ng mga taga-ani. Sinabi niya sa kanyang ama, ang ulo ko, ang ulo ko." Sabi ng kanyang ama sa kanyang alipin, "Buhatin mo siya sa kanyang ina." Nang binuhat siya at dinala ang bata sa kanyang ina, umupo ang bata sa tuhod ng kanyang ina hanggang tanghali at pagkatapos ay namatay.
Kaya tumayo ang babae at hiniga ang bata sa higaan ng lingkod ng Diyos, sinara ang pinto, at umalis. Tinawag niya ang kanyang asawa, at sinabi, "Pakiusap magpadala ka sa akin ng isa sa mga alipin at isa sa mga asno para ako ay makapagmadali sa lingkod ng Diyos at makabalik agad." Sinabi ng asawa niya, "Bakit gusto mong pumunta sa kanya ngayong araw na ito? Hindi naman kapistahan ng bagong buwan o araw ng pamamahinga." Sumagot siya, "Magiging maayos din ang lahat." Pagkatapos, sinakyan niya ang asno at sinabi sa kanyang alipin, "Bilasan mo ang pagmamaneho, huwag kang babagal hanggat hindi ko sinasabi." Kaya pumunta siya sa lingkod ng Diyos sa bundok Carmel. Nang nakita siya ng lingkod ng Diyos sa malayo, sinabi niya kay Gehazi kanyang alipin, "Tingnan mo, paparating na ang Sunamita." Pakiusap, tumakbo ka para salubungin siya at sabihin mo sa kanya, "Maayos ba ang lahat sa iyo at iyong asawa at anak?" Sumagot siya, "Maayos naman." Nang pumunta siya sa lingkod ng Diyos sa bundok, hinawakan niya ang paa ng lingkod ng Diyos. Lumapit si Gehazi para ilayo siya pero sinabi ng lingkod ng Diyos, "Pabayaan mo siya, dahil siya ay malungkot, at tinago ni Yahweh ang problema sa akin, at walang siyang sinabi sa akin." Pagkatapos kanyang sinabi, "Humingi ba ako sa iyo ng anak, aking Panginoon? Hindi ba sinabi ko sa iyo na, huwag mo akong linlangin?" Pagkatapos sinabi ni Eliseo kay Gehazi, "Magdamit ka para sa paglalakbay at kunin mo ang aking tungkod. Pumunta ka sa bahay niya. Kung may makakasalubong ka, huwag mo siyang batiin, at kung may babati sa iyo, huwag mo siyang sagutin. Ilagay mo ang tungkod ko sa mukha ng bata." Pero sinabi ng ina ng bata, "Hanggang nabubuhay si Yahweh, at hanggang nabubuhay ka, hindi kita iiwan." Kaya tumayo si Eliseo at sinundan siya. Nagmadaling nauna sa kanila si Gehazi at nilagay ang tungkod sa mukha ng bata, pero hindi ito nagsalita o nakarinig. Kaya bumalik si Gehazi para salubungin si Eliseo at sinabi sa kanya, "Hindi nagising ang bata." Nang dumating si Eliseo sa bahay, patay na ang bata at nasa higaan pa rin. Kaya pumasok si Eliseo at sinara ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Umakyat siya at dinapaan ang bata, nilagay ang bibig niya sa bibig ng bata, kanyang mata sa mata ng bata, at kanyang kamay sa kamay ng bata. Inunat niya ang kanyang sarili sa bata, at nag-init ang katawan ng bata. Pagkatapos tumayo si Eliseo at naglakad sa silid at umakyat muli at inunat ang kanyang sarili sa bata. Bumahing ang bata ng 7 beses at binuksan ang kanyang mga mata. Kaya tinawag ni Eliseo si Gehazi, "Tawagin mo ang Sunamita." Kaya tinawag niya ito, at nang pumunta siya sa silid, sabi ni Eliseo, "Kunin mo ang iyong anak." Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at yumuko sa lupa, at pagkatapos kinuha ang kanyang anak at umalis. Bagong tipan. Acts 21:1-26. Nang humiwalay kami mula sa kanila at naglayag, dumiretso kami patungo sa lungsod ng Kos at nang sumunod na araw sa lungsod ng Rhodes, at mula roon patungo sa lungsod ng Patara. Nang makakita kami ng barko na papunta sa Phoenicia, sumakay kami at naglayag. Nang natatanaw na namin ang lungsod ng Cyprus, nilampasan namin ito sa kaliwa, at naglayag kami patungong Syria, at dumaong sa lungsod ng Tyro, sapagkat doon ibababa ang mga kargamento ng barko. Pagkatapos naming matagpuan ang mga alagad, nanatili kami roon ng 7 araw. Nagsabi kay Pablo ang mga alagad na ito sa pamamagitan ng Espiritu na huwag siyang tumapak ng kanyang mga paa sa Jerusalem. Nang makapagpalipas kami ng mga araw, umalis kami at nagpatuloy sa paglalakbay. Lahat sila, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, ay sinamahan kami sa daan hanggang makalabas kami ng lungsod. Pagkatapos lumuhad kami sa tabing dagat, nanalangin at nagpaalam na sa bawat isa. Sumakay kami sa barko, habang pabalik sila sa kanilang tahanan. Nang matapos namin ang paglalakbay mula sa Tyro, dumating kami sa Tolmeda. Doon ay binati namin ang mga kapatid at nanatili na kasama nila ng 1 araw. Kinabukasan umalis kami at nagtungo sa Caesarea. Pumasok kami sa bahay ni Felipe,
na tagapangaral ng Ebanghelyo na isa sa 7, at nanatili kaming kasama niya. Ngayon ang taong ito ay may 4 na anak na babaeng birhen na nagpapahayag ng propesya. Habang nanatili kami doon ng ilang araw, dumating ang isang propeta mula sa Judea na nagngangalang Agabo. Lumapit siya sa amin at kinuha ang sinturon ni Pablo. Sa pamamagitan nito itinali niya ang kanyang mga paa at kamay at sinabi ng banal na espiritu, sa ganito rin itatali ng mga Hudyo sa Jerusalem ang taong nagmamay-ari ng sinturong ito, at ipapasakamay siya sa mga Gentile. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, nagmakaawa kami at ang mga tao na nakatira sa lugar na iyon kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Kaya sumagot si Pablo, "Ano ang ginagawa ninyo? Umiiyak at dinudurog ang aking puso. Sapagkat handa na ako, hindi lang upang magapos, ngunit para mamatay din sa Jerusalem alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus." Dahil ayaw ni Pablo na hikayatin siya, tumigil na kami sa pagsubok at sinabing, nawa mangyari ang kalooban ng Panginoon. Pagkatapos ng mga araw na ito, kinuha namin ang aming mga daladalahan at umakyat patungong Jerusalem. Mayroon ding mga sumama sa amin na mga alagad sa lugar na iyon galing Caesarea. Kasama nila ang isang lalaki na nagngangalang Manason, isang taong taga Cyprus, na isa sa unang alagad kung saan kami manunuluyan. Nang dumating kami sa Jerusalem, tinanggap kami ng mga kapatid ng may kagalakan. Kinabukasan sumama sa amin si Pablo papunta kay Santiago at naroon ang lahat ng mga nakatatanda. Nang batiin niya sila, isa-isang ibinalita ni Pablo ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Gentile sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Nang marinig nila ito, nagpuri sila sa Diyos at sinabi nila sa kanya, "Nakita mo, kapatid, kung ilang libo ang nanampalataya sa mga Hudyo. Nagsisikap silang lahat na sundin ang kautusan. Nakapagbalita sa kanila ng tungkol sa iyo, na iyong itinuturo sa lahat ng mga Hudyo na naninirahan kasama ng mga Gentile upang iwanan si Moises, at sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak at huwag sumunod sa sinaunang kaugalian. Ano ang ating dapat gawin? Tiyak na maririnig nila na ikaw ay dumating. Kaya gawin mo kung ano ang aming sasabihin sa iyo ngayon, may 4 kaming kalalakihan na gumawa ng panata. Isama mo ang mga lalaking ito at linisin mo ang iyong sarili kasama nila, at bayaran ang mga gastusin nila, upang ahitin nila ang kanilang mga ulo. Upang malaman ng bawat isa na ang mga bagay na sinabi nila tungkol sa iyo ay mali. Malalaman nila na sumusunod ka rin sa kautusan. Ngunit tungkol sa mga Gentile na nanampalataya, sumulat kami at nagbigay ng tagubili na ingatan nila ang kanilang mga sarili mula sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo, at mula sa mga nagbigti at mula sa kahalayan. Pagkatapos isinama ni Pablo ang mga kalalakihan, at kinabukasan, nang makapaglinis na siyang kasama nila, tumungo sila sa templo, inihayag niya ang takdang panahon ng paglilinis, hanggang may alay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Mga awit, Psalm 78:56-72. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat sa mga aral ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyong pagkakaloob na aming natutuhan sa mga pagbasa ngayon. Tulad ng balo sa 2 hari na nakaranas ng iyong mahimalang pagtulong, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong saganang biyaya sa panahon ng aming pangangailangan. Sa mga gawa, nakikita namin ang matatag na pangako ni Pablo sa iyong misyon, naway kami rin ay maging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan ng iyong pag-ibig sa aming buhay. Tulad ng paalala sa awit kapitulo 78 ng iyong katapatan sa maraming henerasyon, itanim mo sa aming puso ang pagnanais na alalahanin at ibahagi ang iyong mga dakilang gawa. Inihahandog namin ang aming buhay sa iyong matapat na mga kamay. Amen.